Trending ngayon sa mga social media at newsfeed ng TikTok ang post ng isang fan mula sa isang girl group. Ito ay repost lamang na may caption na yung nasa lineup ang sa Coachella, binabash, pero yung SB19 nasa lineup ng Lollapalooza, kino-congrats at sineselebrate pa ng mga ano. Bago ang lahat, nais ko lang i-share ito ang aking experience. Sa Facebook, nakakita ako ng fan page na bashers ng Bini. Akala ko, ang laman noon, ang mga members noon ay mga bashers ng Bini. Yung pala, maraming bashers ng SB19. Public group po siya. Hindi po ako nag-join the group. Hindi ko clinic yon kasi makikita mo agad yung mga post doon. At lahat ng post doon, halos lahat ng mga post ay paninira, pambabash, at pangungutya ng mga mukha ng Mahalima. Puro mga fandom ng girl lalo. Ang mga users doon at mga bashers ay gumagamit ng alias at mga ibang litrato para hindi sila agad masumbong o makasuhan ng cyberbullying. Andun lahat ang mga bashing, bullying, pangungutya, pambabatikos, pangbubuli, andun lahat yung mga mukha ng SB19 noon. At puro mga SB19 ang mga biktima nila. Sila yung mga fandom ng mga girl lalo. Below the belt ang kanilang pamubuli, bashing at pangungutya sa ating Mahalima SB19. At syempre ang 18 gumaganti lamang dahil below the belt na at talamak na, lantara na ang pangungutya at pambabash. At ang fandom ng mga girl lalo ay mga bastos, walang mudo, walang respeto kahit matanda man o bata. Pag open kasi doon sa fan page na yon, hindi mo na kailangang i-click ang join the group. Then andun na lahat ang mga post nila na pambabash sa ating SB19, mga bashers. Sila ay mga fan ng girl lalo. Walang ibang ginawa kundi mambash, mambubuli at mangutya sa mga mukha ng SB19. Mahilig sila magkumpara sa mga achievement ng SB19 sa girl lalo. Ayaw nila paawat, gusto nila ang kanilang girl lalo ay laging nasa taas at ang SB19 nasa baba. Yan ang mga tirada nila. Yan ang mga business nila para sila makabayaran at trolls. Dahil puro SB19 na lagi nilang kinukutya, yung mga ritoki, wala silang pakialam kung nasasaktan ba yung mga tao o mga fans ng SB19 dahil mga buwisit sila. Yun talagang totoo. Walang mga mudo, walang respeto, mga bastos. Yan po ang pangalan ng fan page na nasa Facebook. Sabi nila, huwag patulan. Pero pag mapunta ka doon, talagang maiinis ka at manginginig ka sa inis at sa galit. Kung certified 18 ka o certified fan ka ng SB19, mahal mo ang Mahalima, talagang hindi ka makapagpigil na magbigay ng response doon sa mga bashers ng fan page na yan. Pero umalis na ako doon, blinak ko na, hindi ko na yun inopen ulit. Balik tayo sa post ni Inday, repost ni Inday. Wala namang problema ang SB19 sa girl lalo na yan. Walang masamang tinapay sa ating Mahalima. Mabait sila, approachable, humble at down to earth na mga tao. Ang problema lang ay yung mga fan ng mga girl lalo. Masyadong barubal, walang mudo, walang manners, at syempre, hindi man lang mag-isip kung bago sila magsalita galing sa kanilang mga bunganga, ay maraming masasaktan. Alam mo yung maraming maiinis, wala silang pakialam, walang mga mudo. At saka gumagamit sila ng mga pangalan at ibang litrato. At walang pakialam, alam mo yung parang mga grade 1, grade 2, grade 3, parang squatter, parang utak squatter. Hindi man lang sila mag-isip na yung mga sinasabi nila ay masakit. Wala maraming namamahal sa SB19 dahil alam nila maraming mga fans, mga tao na nagsimula sa wala ang SB19. Nagsumikap talaga sila at isa pa, wala silang backup company. Sila mismo ang gumagawa ng paraan para makilala, mag-produce ng kanta. Okay naman ang girl lalo. May mga achievement naman sila. Ang sa akin lang, stop comparing, stop bashing, stop giving negative comments about SB19 because the fan will take revenge.
the fans of SB19, 18 will take revenge against kung sino man yung fan na yun na nagbigay ng negative comment sa SB19. Kung ayaw nyo ang SB19, stop bashing, stop comparing, stop saying negative comments or reactions. At syempre, try to avoid crab mentality. Walang hilahan. Pwede ka mag-comments na maganda, congratulations, good job, yun lang for SB19 dahil ang mga fans o 18 mag-reply din ng mabuti. Sabi nga, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo yan. Kung mabuti o masama, hindi mabuti o maganda, babalik at babalik sa'yo. Diba? Alam mo ba ang linya, sikat na linya ni Confucius? Confucius, tama ba pronunciation ko? Sa Tagalog ba, huwag mong gawin sa iba ang isang bagay, masama man o mabuti, para hindi din gawin sa'yo pabalik, masama man o mabuti. Yun. Ano kasi dyan, dapat ang fandom na yun mag-focus sa achievement ng kanilang girl group. Ano ang future or upcoming achievement nila. Mga guesting, concerts, shows, yun. Huwag silang sumilip sa SB19. Huwag nilang ikumpara ang achievement ng SB19 sa girl group. Huwag nilang ikumpara. Huwag nilang i-differentiate kasi obviously, magkaiba sila. Kasi babae yung idol nila, mga babae. Ang mahalima, mga lalaki, yan ang unang-una. Yan ang unang-unang pakaiba nila. Halimbawa, may isang nomination na Boy Band of the Year. Alam ka namang kunin ng Girl Lalo, panglalaki yung nomination na yun. Tapos, yun ang sigalot nila na nominate. Boy Band of the Year. Mga babae yung idol nila, di ba? At heto pa, obviously, magkaiba ng genre ng musika at mga kanta. Iba yung mahalima kumpara doon sa Girl Lalo. Mga bangers ang kanta halos ng SB19 na talagang pampa-alive at hindi palamya-lamya. So yun na nga, wala Maraming nagmamahal sa SB19. Kahit bata, matanda, maedad, dalaga, lalaki, babae, bakla, tumboy, maraming nagmamahal. Especially mga OFW. Sana po magkaroon kami ng show sa Coachella or Lollapalooza. Sana po. His dream is to perform sa mga big festivals like Coachella and Lollapalooza. So hopefully makakapag-perform